Okay, sa oras pong ito ay muli po ay ako po ay nagpapasalamat sa ating po mga subscribers, sa inyo pong patuloy na suporta, na talagang mga panalangin, sa inyong mga suporta na talaga para sa gawain ng Panginoon. At salamat din sa inyong mga positive comment na isa-isa kong binabasa. At kung kayo po'y malapit lang po dito po sa ating pong location, dito po sa Malipangpang San Ildefonso, Bulacan, formerly Princess Rica Resort, kayo po ay welcome na makasama po namin sa lugar na ito at isang malaking kagalakan po na kayo po ay maging kabahagi at maging kabilang po sa pamilya po ng Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church. Kaya po, kung kayo po'y malalapit lang, kayo po ay amin pong patuloy pong inaanyayahan para po sa gawain ng Panginoon. Okay? Sige po, sa umaga pong ito ay handa na po ba ang inyong mga sarili mga kapatid? Okay, tayo po ay dadako na po sa isa sa pinakamahalagang part na gawain, walang iba kundi ang paikinig at pagkain ng spiritual food, walang iba kundi ang powerful Word of God. Okay, alam nyo mga kapatid, maraming lugar sa iba't ibang dako, sa iba't ibang bayan, iba't ibang syudad, at even sa iba't ibang bansa, ay merong iba't ibang lugar na iba't iba ang history. Merong mga lugar na napakagandang puntahan sapagkat napakaganda ang kanyang ambience, napakaganda ang kanyang tanawin. Meron namang lugar na merong mga kakaibang history na kinatatakutan kung bakit ito ay talagang nakakakilabot na kapag itong lugar na ito ay napupuntahan. At sa oras pong ito ay ang aking pong ibabahagi ngayon sa inyo ay isang lugar sa bansang Israel na talagang during that time, ito po ay talagang kinatatakutan. Itong lugar na ito talaga ay, kumbaga ay nakakakilabot sapagkat ang lugar na ito talaga ay dito ine-execute ang mga tao na talagang lumalabag sa batas na kanilang mga rules or regulation during that time. At walang iba po yan kundi ang lugar po ng Calvary or Mount of Calvary. Sa ibang salin po, sa ibang salita ay tinawag po yan Golgotha. At sa atin po, sa Tagalog ay tinawag po yan lugar ng mga bungo. Sapagkat ang lugar po ng Mount of Calvary ay dito po ine-execute, dito po pinarurusahan, dito po pinapatay ang mga taong tulisan, magnanakaw at lumalabag po sa gobyerno ng mga Hudyo. At dito po sila, yung kanilang mga kalansay ay nahuhulog na lang po sa lugar na ito. Dito po sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo. Kaya ang lugar pong ito ay talagang napakarami mga bungo, napakarami mga kalansay sapagkat hinahayaan na lang po na nakabitin dito ang mga taong ibinibitin sa kahoy. Ibinibitin sa krus sapagkat bilang kaparusahan, bilang death penalty, isang karumal-dumal na punishment sa bawat isang taong lumalabag during that time sa batas ng mga Hudyo. At sa oras na ito ay, ito po yung aking pong gustong ibahagi sa inyo ngayon. Ang aking pong topic ay aking pong pinamagatan, The Mount of Calvary is the place of. Yan po yung akin ngayong ibabahagi ngayon sa inyo. Ano ba yung lugar ng Calvary ito? Ano bang itong lugar na ito na during that time ito nakakakilabot, nakatatakot, walang gustong pumunta sapagkat ang lugar na ito ay isang lugar na kung saan lugar para sa mga taong halang ang kaluluwa. Ang lugar na ito lugar para sa mga taong lumalabag sa batas at tuntunin ng gobyerno at pamahalaan. Pero nabago po ang lugar na ito nung during that time, ang ating Panginoong Hesus, ang siya na po ang nabayubay sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo. Ang lugar na ito ay bigla pong nabago ang atmosphere sapagkat for the first time, merong isang nagkatawang tao na bugtong na anak ng Diyos na siya ang pinarusahan, siya ang hinatulan sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo o Golgotha doon sa bansang Israel. Kaya po ito po ngayon yung aking gustong ibahagi ngayon sa inyo.
At naniniwala po ako na ito pong mensaheng ito ay magbibigay po ng matinding lesson, matinding inspirasyon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Okay, Mount of Calvary is the place of obedience. For the first time, dito po sa ibabaw ng bundok ng Golgotha, meron pong isang nagkatawang tao na ipinakita po niya ang napakalalim na pagsunod sa kanyang ama. Sapagkat lahat po ng pinarurusahan sa ibabaw ng bundok ng Calvary or Golgotha, lahat po ng mga tao dito ay mga tulisan, halang ang kaluluwa, at wala pong tunay na pagsunod sa batas at alituntunin ng isang bansa. But, for the first time in history, merong isang pinarusahan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ito'y naging lugar ng tunay at matinding pagsunod. In the book of Hebrews chapter 5, verse 8, although he was a son, he learned obedience from what he suffered. Makikita po natin na bagamat siya'y anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po yung tunay na anak ng Diyos. Bagamat siya'y anak ng Diyos, pero natutunan po niya ang tunay na pagsunod sa pamamagitan po ng kaniyang pagtitiis. Tiniis po niya ang napakaraming hirap. Papunta po lang po siya doon sa Mount of Calvary. Ipinapasa na po sa kanya ang kahoy na krus na napakabigat. Solidong kahoy. Papanig po ng Mount of Calvary. Habang pinapasampu niya ang krus na ito, papanig ng Mount of Calvary, dinadaanan po niya ang lansangan ng Via de la Rosa sa Israel. Papanig po ng Mount of Calvary, napakarami na pong tiniis ng ating Panginoon. Hirap, bigat, sakit, tuya, sipa, suntok. At nung siya po'y nandun na po sa itaas ng bundok ng Kalbaryo, habang siya po'y nakapako, tiniis niya ang napakaraming hirap sa pamamagitan ng pagtitiis kahit siya'y tunay na anak ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Although he was a son, he learned obedience from what he suffered. Church, ang tunay po pala na kahulugan ng pagsunod ng tapat sa Diyos ay ang matutunan po nating magtiis. Maraming tao, maraming Kristiyano, kaya gumi-give up, kaya sumusurrender, kaya humihinto, kaya lumilihis, kaya tumitigil dahil hindi na kaya niyang magtiis sa maraming bagay sa kanyang buhay. Sa kanyang nakikita, sa kanyang nararanasan, sa kanyang pinagdadaanan, sa kanyang naririnig, sa kanyang nakikita, sa kanyang na-experience. Pero ipinakita po sa atin ng Panginoon nang siya po ay mapako at ipunishment from the top of Mount of Calvary. Sabi po ng Bible, in the book of Hebrews chapter 5 verse 8, bagamat siya'y Diyos, natutunan niya ang tunay na pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Kapatid, dumarating ba sa point ng buhay mo na parang gusto mo nang huminto? Dumarating ba sa point ng buhay mo na parang ayaw mo nang sumunod?
sa kalooban ng Diyos? Dumarating ba sa point ng buhay mo na parang napapagal ka na? Parang nananawa ka na? Parang nanghihinawa ka na? Parang hindi mo na kayang magtiis sapagkat ang nararamdaman mo sa iyong isip at damdamin ay napapagod ka na, napapagal ka na. But for this moment, about this message, Calvary Road, Mount of Calvary, Mount of Golgotha is the place of genuine obedience. Ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang tunay at tapat niyang pagsunod sa kanyang Ama sa pamamagitan ng kanyang napakatinding pagtitiis. Kaya mga kapatid, ang message pong ito ay patuloy po tayong tinuturuan, patuloy po tayong minomotivate, patuloy po tayong ini-inspire ng Diyos. Ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus ang napakatindi niyang ginawang pagsunod. Kahit siya'y napapagal, kahit wala na halos gustong kumampi sa Kanya, kahit iniwanan na siya ng lahat. Halos lumabas ang lahat ng likido sa Kanyang katawan, tubig at dugo. Because thousands of wounds na Kanyang naranasan from Jewish soldiers na nagpahirap sa Kanya. Pero, sinabi ng salita ng Diyos, bagamat siya'y tunay na anak ng Diyos, ipinakita niya ang tunay na wagas at tapat na pagsunod sa Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang napakatinding pagtitiis. Tingnan niyo nga po ang inyong katabi sa oras nito, mga kapatid. Ano po ang nakikita niyo po sa mata ng inyong katabi? Mukha po bang pagod na yan? Mukha po bang susuko na? Mukha po bang para na lang hinihila ang kanyang sarili para makasunod sa Diyos? Church, my beloved brothers and sisters, sa umaga pong ito, napakatindi po ang in-overcome. Napakatindi po ang pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus nung siya po'y mapako sa ibabaw ng bundok ng Calvary sa Israel. More than 2,000 years ago ang nakalipas. Pero hindi dumaing, hindi nagreklamo, hindi sinumpatan ng Diyos, kahit siya'y tunay na anak ng Diyos Ama. Hindi nagbitaw ng kahit small word, short word, with complaint, with murmuring, para sabihin sa kanyang ama, bakit mo ako isinugo sa lupa kung ganito lang na pababayaan mo ako? Pagkus, sabi nga ng Panginoon, ang isa sa huling 7 wika na sinabi niya, before He died on the cross, it is finished. Naganap na. Tapos na ang pinapagawa sa akin ng aking Ama. Kahit napakatindi ang kanyang pinagdaanan sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo habang siya'y nakapako sa krus. Kaya mga kapatid, ano ang pwede nating ireklamo sa ating kapanahunan? Ano ang po pwede nating isumbat sa Diyos sa ating sitwasyon sa buhay? Para hindi tayo magpatuloy na magbalik ng parangal, magbalik ng papuri, magbalik ng pasalamat at patuloy sa paglingkuran kung mismong ang buktong na anak ng Diyos. Natutunan niyang sumunod ng tapat sa pamamagitan ng kanyang wagas at matinding pagtitiis.
So makikita po natin, binago ng ating Panginoon ang lugar ng Mount of Calvary during that time. Na dati po ang lugar ng Mount of Calvary ay kinatatakutan, kinikilabutan ng mga tao, natatakot sapagkat napakaraming bungo, napakaraming kalansay. Sapagkat hindi inililibing ang mga tao doon na pinarurusahan. Hinahayaan na lang nakainin ang kanilang laman ng mga ibon na kumakain ng laman. At hinahayaan na lang matuyo ang kanilang mga butot malaglag doon sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo. Kaya nga tinawag yun na bundok ng mga bungo. Mount of Skull. Kaya kinatatakutan. Nangingilabot ang maraming tao during that time, mapadaan lang doon, makita lang yung lugar na yon. Lugar ng walang puso, lugar ng mga pusakal na mga tao. But first time in the history ng ang ating Panginoong Hesus ang siyang mabayubay sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo. Ang lugar ng Mount of na kinatatakutan ay naging lugar ng tunay na tapat at wagas na pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis ng ating Panginoon. At nang naganap niya ang kanyang dakilang pagsunod sa kanyang Ama, listen carefully, nang naganap na ng ating Panginoong Hesus ang dakilang kanyang tinupad ang kanyang misyon sa lupa. Siya'y namatay sa ibabaw ng krus ng may katapatan, walang pagrereklamo, without complaint, without regret sa kanyang Ama. Ano po ang nangyari? In the book of Hebrews chapter 5, verse 9. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Noong ang ating Panginoon ay namatay sa ibabaw ng krus, sa ibabaw ng bundok, ng buong pagtitiis, alang-alang sa ating lahat, naganap ang isang matinding kaganapan sa kanyang buhay. At sinabi po ng salita ng Diyos, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. And once made perfect, He became the source of eternal salvation for all who obey Him. Sino po ang naging walang hanggang tagapagligtas? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakapalad po natin sa lugar na ito, sapagkat ang ating pong sinampalatayanan, sapagkat ang ating pong pinaniwalaan, sapagkat ang ating pong kinilala, tinanggap na walang hanggang tagapagligtas ng ating mga kaluluwa para hindi tayo mapunta doon sa impyerno, ay hindi relihiyon, hindi tao, hindi mabuting gawa, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, the Son of the living God. Give the best clap offering for the Lord. Praise God. We are so blessed sapagkat sa lugar na ito meron tayong tunay na kinilala, tinanggap at pinanginoon, ginawang hari, tagapagligtas ng ating mga kaluluwa na siyang itinuturo ko po sa inyo. Tayo po'y napakapalad sapagkat ang ating pananampalataya ay hindi nakabatay sa grupo, samahan, relihiyon, mabuting gawa lamang, kundi higit sa lahat sa tunay na daluyan ng walang hanggang kaligtasan sa bawat isang mananalig sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit ang bawat isa po sa atin ay kailangan po talaga gamitin natin yung ating mga sarili, yung ating mga buhay, kung bakit kailangan talaga yung ating mga mahal sa buhay
yung ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak, ay madala po natin sa lugar na ito. Sapagkat sa lugar na ito, ay ipakikilala po natin sa kanila ang tunay na pinanggagalingan at daluyan ng walang hanggang kaligtasan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yan ang sinasabi sa Hebrew chapter 5, verse 9. Hindi sinabi ng tao, kundi sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Meron po tayong matinding basihan, meron tayong matinding pinaniniwalaan, walang iba kundi ang makapangyarihang salita ng Diyos. Amen? Napakapalad po natin mga kapatid, sapagkat nung siya po'y matutunan po niyang sumunod sa pamamagitan ng matinding pagtitiis at siya po'y namatay sa krus, siya po ay naging walang hanggang daluyan na kaligtasan ng bawat isang taong mananalig at sasampalataya sa Kanya. Take note mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo po, ang maliligtas lang po ng mga tao ay yung tunay na mananalig at mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po yung mga taong may relihiyon lamang. But I said to say, marami pong religion ang kanila pong itinuturo sa maraming tao. Kapag hindi ka umanib, kapag hindi ka naging miyembro ng kanilang relihiyon, mapapahamak ka. Wala po tayong mababasa sa Bible na ang daan at susi ng kaligtasan ay ang pag-anib, pagiging miyembro ng relihiyon. Pero dito po sa oras na ito, in the book of Hebrew chapter 5 verse 9, ang tunay pong daluyan na walang hanggang kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo sa bawat isang mananalig at mananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya napakapalad po natin mga kapatid, worth it yung lahat ng ating ginagawa sa loob at labas ng lugar na ito sapagkat tayo tunay na nakakilala at ating pong tinanggap ang tunay pong daluyan ng walang hanggang kaligtasan. Praise God. Second point, Mount of Calvary is the place of humility. Dati po ang lugar ng bundok ng Kalbaryo ay lugar po ng kataasan, pagmamalaki. Lugar po ng pagsuway, sapagkat ang mga tao pong ine-execute sa lugar na ito ay mga taong halang ang kaluluwa, mga taong walang pinaniniwalaan, mga taong ang sinusunod ay pansariling kagustuhan at layunin sa buhay. But for the first time, na ang ating Panginoong Kristo na ang nabayubay at napako sa ibabaw ng Mount of Calvary. Mount of Calvary is the place of humility. Merong isang anak ng Diyos na pinarusahan, in-execute for the first time. Ipinakita po ng ating Panginoong Hesus ang napakatinding humility, kapakumbabaan. Ano po ang sabi ng Bible? Philippians chapter 2 verse 6 to 11, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Si Jesus po ba ay tao lamang? Mga kapatid, tao lang po ba siya? No. Maliwanag po ang sinasabi po ng Philippians chapter 2 verse 6, kahit siya ay Diyos, but never niyang ipinilit na siya'y maging kapantay ng kanyang Diyos Ama. Ito po ang dahilan kung bakit ang ating isang paniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay naniniwala po tayong siya'y tao sapagkat siya'y nagkatawang tao. Wala pong problema sa kanyang pagiging tao sapagkat binanggit ng Biblia na siya po ay nagkatawang tao. Kaya po talaga siya ay totoong tao.
Pero hindi po natin po pwedeng baliwalain yung kanyang pinagmulan, yung kanyang totoong nature. He is the only begotten Son. Kaya maliwanag po ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 6, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Verse 7, sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatang niyang ito at namuhay na isang alipin. Dito po makikita po natin yung kanyang kapakumbabaan. Paano po siyang namuhay? Nung siya po'y nasa lupa na, namuhay siya bilang isang alipin. Bagamat siya'y hari, Panginoon ng mga Panginoon, King of Kings, Lord of Lords sa langit. Pero nung siya po ay nasa lupa at nagkatawang tao, hindi siya namuhay bilang hari. Hindi siya namuhay bilang bossing. Namuhay siya bilang isang parang alipin. Kaya yung pong humility ipinakita po ng ating Panginoon. Verse 8, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Hanggang sa kanyang kamatayan sa krus sa ibabaw ng Mount of Calvary. Hindi siya po nagreklamo, hindi po siya nag-complain sa kanyang ama. Kaya makikita po natin for the first time, yung pong lugar ng Mount of Calvary, binago po niya ang atmosphere. Nung siya na po ang namatay sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo. Ito po'y naging lugar na kapakumbabaan. Naging lugar ng totoong pagsunod. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya nga binanggit po ng Diyos, ang lahat ng tuhod ay luluhod, ang lahat ng labi ay magsasabi na si Jesus ay Panginoon. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Lahat ng tao ang gusto ng Diyos. Si Jesus ay sasambitin na siya ay Panginoon, siya ay Diyos for the glory of His Father in heaven. Praise God. Ito po ang nais ng Diyos na mangyari sa ating kapanahunan. Dahil ipinakita po ng ating Panginoon ang kanyang wagas na pagsunod, ang kanyang tapat na pagsunod sa kanyang Ama, ang kanyang tunay na kapakumbabaan, na bago po ang lugar ng Mount of Calvary. Kaya kung papaano po ang ating pong tinatawag na Panginoon ay nagpakita ng isang great example about in terms of humility, in terms of humble. Ito rin po ang nais na makita ng Panginoon sa ating lahat. Na tayo po sa ating panahon ay matutunan po natin na mamuhay na mayroon pong kapakumbabaan. Gaya po ng ating kinilala, tinanggap na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Paano po ang ating Panginoong Hesus? Ay natutunan po niyang sumunod ng buong katapatan, kapakumbabaan. The same thing with us in our generation. Ang nakita, ang nais makita ng Panginoon sa atin lahat, tayo po ay patuloy pong sumunod ng tapat at mamuhay ng mayroong kapakumbabaan. Sapagkat yan po ang ipinakikita na mensahe ng ating Panginoon sa atin lahat. Sa huling sandali ng kanyang buhay sa ibabaw ng Golgotha, ipinakita po niya ang tunay
na genuine humility. Walang kataasan, walang pagmamapuri, punong-puno ng kapakumbabaan. And the next point, Mount of Calvary is a place of suffering. There are two kinds of suffering na na-experience ng ating Panginoong Hesus. Ang lugar po ng bundok ng Kalbaryo ay ito po'y naging lugar ng paghihirap ng ating Panginoon. At dalawang klase po ang pinagdaan ng hirap ng ating Panginoon. Unang-una po yung tinatawag na emotional suffering. Yung emotional suffering po ay isa po yan sa mabigat na maranasan ng isang tao. Yung mapagod ka na pisikal, kasi yung pagod na pisikal na nararanasan natin ngayon, kapag naipahinga mo ang katawan mo, naipaligo mo yan, pawi kagad yung pagod. Pero ang mabigat po kasi na maranasan ay yung tinatawag na emotional suffering. Kasi po yung emotional suffering, kahit ano yung ginagawa mo sa panahon ng pamamahinga, panahon ng pagtulog, nararamdaman mo to. At halos ito nga ang nagbibigay sa iyo kung bakit hindi ka makatulog, kung bakit hindi ka makagawa ng magandang makapag-focus sa iyong ginagawa sapagkat meron kang pinagdadaanan na matinding emotional suffering. Pero ang pinagdaanan pong emotional suffering ng ating Panginoon ay mas matindi pa sa pinakamatinding pinagdadaanan ng bawat isang tao. Ano po yung unang-una na pinagdaanan pong emotional suffering ng ating Panginoon? Nung siya po ay pinarurusahan na at nakapako po doon sa krus. Nilibak po siya ng mga pinuno ng bayan. Mga leader ng bayan ang lumilibak sa kanya. Pinagwiwikaan siya ng masakit. Tinutuya siya. Ano po ang sabi doon sa Luke chapter 23 verse 35? Ang mga taong ito'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan, anila. Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesyas, ang hinirang ng Diyos. Alam niyo po ba yung salitang Mesyas? Sa Hebrew po, Messiah. Ang ibig sabihin po ng Messiah, tagapagligtas. Kaya sabi po ng mga tao, even po yung mga pinuno ng pamahalaan during that time, iligtas mo yung maraming tao sa iyong kapanahunan. Eh bakit ngayon hindi mo mailigtas yung iyong sarili? Bakit hindi mo iligtas yung iyong sarili? Ngayong nandiyan ka ngayon, pinarurusahan ka diyan sa ibabaw ng krus na yan. Kaya makikita po natin kung gaano kasakit yung pinagdadaanan, yung mga naririnig, yung mga nare-receive na mga comments, words sa iba't ibang tao. Yung mga tao, ipinanunood lamang siya samantalang nung siya po ay nagmi-minister. Ang mga tao, ito'y kanyang buong tiyagang tinuruan, pinakain, pinagaling. Sa lahat ng aspeto ng kanilang pangangailangan at problema sa buhay, ang mga taong ito, lagi siyang may panahon at oras, pero during that time na siya po'y pinarurusahan, siya po'y nakapako sa krus, pinanunood lamang po siya. Wala pong ginagawa, walang response na ginawa sa kanya para bigyan lamang po siya ng moral support. Gaano po kasakit sa damdamin at isip ng ating Panginoon na makita mo ang mga taong ito na wala pong ipinapadama sa iyo na kahit konting simpatya sa panahon na ikaw ay pinarurusahan. Ito ang napakatinding pinagdaan ng emotional suffering ng ating Panginoon. Kapatid, kung sa buhay mo dumarating na para bang hinuhusgahan ka, hinahatulan ka, higit sa lahat, naranasan na yan ng ating Panginoon. Ikalawa, nilibak siya ng mga kawal.
Ano po ang sabi sa Luke 23:36-37? Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Itong mga sundalong ito ng mga Hudyo ay patuloy sang pinagtatawanan, patuloy sang tinutuya. Alam nilang uhaw na uhaw ang ating Panginoon sapagkat halos lahat ng sugat mula ulo hanggang katawan ay lumalabas ang likido sa kanyang katawan. Dugo at tubig. At alam nilang ang ating Panginoon nauuhaw na sa halip na painumin ng isang tubig na malinis. Kumuha sila ng suka at hinaluan pa ng apdo na halos laso na po ang katulad. Kaya mga kapatid, at tinutuya pa sa ng mga sundalo, bakit hindi mo ngayon iligtas ang iyong sarili? Makikita po natin yung sunod-sunod, patong-patong na pinagdaanan po niyang emotional suffering sa iba't ibang uri at kategory ng mga tao sa kanyang harapan. At mismong yung isa na tulisan na nakapako sa kanyang tagiliran, sapagkat dalawa yung nakapakong ito. Mismo yung isa na nakapako na kasabay niya ay tinuya din siya. Ano ang sabi po ng tulisang ito sa Luke 23:39? Tinuya siya ng isa sa mga salarin, nakabitin, at ang sabi sa, hindi ba ikaw ang Mesyas, iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. So makikita po natin, iba't ibang uri ng tao, pero sabay-sabay, sunod-sunod, na siya po'y tinutuya, hinuhusgahan. Hindi ba ikaw ang tagapagligtas? Bakit hindi mo ngayon iligtas ang iyong sarili? At pati na rin kami, idamay mo. Pero hindi nila alam kung bakit ang Panginoon ay tinitiis yung hirap, sakit, kirot. Sapagkat ang lahat ng iti ginagawa niya hindi para sa Kanya, kundi para sa kanilang lahat at para sa ating lahat. Kaya makikita po natin mga kapatid, yung napakaraming pinagdaan ng emotional suffering ng ating Panginoon. Mount of Calvary is a place of suffering. Hinayaan ng Diyos Ama na ang kanyang bugtong na anak ay parusahan sa lugar na ito para maranasan lang ng ating Panginoong Hesus. Inalaw ng Ama na dumanas siya ng matinding paghihirap. Kaya mga kapatid, sa ating buhay, hindi lahat ng panahon at oras sa ating buhay ay puro galak, puro saya, puro tagumpay. Whether you like it or not, sa ating buhay, as a Christian, as a servant of God, may mga tayo na dadaan tayo in different suffering. Pero hindi po yun rason para po tayo ay mag-mormoning, mag-complain, magreklamo. Sapagkat kung naranasan ng ating Panginoong Hesus ang tunay na bugtong na anak ng Diyos na hinayaan siya na makaranas ng emotional suffering, hindi siya tinulungan sa panahong iyon sapagkat meron siyang misyon. The same thing with us. In our generation, kung meron man tayong pinagdadaanan minsan na emotional suffering, isipin po natin, kailangan natin itong i-overcome sapagkat meron tayong purpose at meron tayong mission according the will of our God. Kailangan po natin i-overcome to. Hindi ito ang dahilan para tayo tumigil. Hindi ito ang dahilan para tayo huminto. Hindi ito ang dahilan para tayo manlamig. Hindi ito ang dahilan para tayo matisod at huminto na sa pagsunod sa Panginoon. Kung mismo ang ating Panginoong Hesus, in-overcome niya ang napakaraming emotional suffering. The same thing with us. Kailangan din i-overcome natin ang anumang uri na emotional suffering na ating pong pinagdadaanan at kinakaharap at nararanasan for the glory of our God. 2
physical suffering. Matapos po niyang maranasan ang tinatawag na emotional suffering, naranasan po ng ating Panginoon ang tinatawag na physical suffering. Sabi po doon sa Isaiah 53 verse 3 to 8, hinamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdana siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya, hindi natin siya pinansin, para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay para mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, para mga tupang hindi tumutol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit kaputokman, nang siya'y hulihin, hatulat, dalhin sa dakong patayan. Wala man lang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Church, kung bakit dinanas po lahat ng ating Panginoon ang physical and emotional suffering, dahil yun sa iyo at sa akin, dahil sa ating lahat. Pero makikita po natin, in-overcome ng ating Panginoon ang lahat ng hirap at tiisin, alang-alang sa kanyang tapat na pagsunod sa kanyang Ama at alang-alang sa ating lahat. Mga kapatid, ito ang isang napakagandang example na ipinakita sa atin ng Panginoon during that time nang siya po ay pinarurusahan sa ibabaw ng bundok ng Kalbaryo. Isaiah 52 verse 14, marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Makikita po natin sa sobrang tinanggap niya at nilasap niyang suntok, palo, sipa. Mula sa napakaraming tao, sundalo, hindi po siya nilubayan. Mula pa lang po, bago sa magpasa ng krus, hanggang sa pagpasa ng krus, hanggang doon sa ibabaw ng Mount of Calvary, ay walang lubay na siya po ay tinadyakan, siya po'y pinalo, siya po'y sinampal, siya po'y sinuntok, siya po'y sinipa, siya po'y nilatiko. Kaya kung makikita po natin mga kapatid ang nilasap ng ating Panginoon na binabanggit po ng Isaiah chapter 52 verse 14, maraming nagitla, maraming nagulat, maraming hindi makapaniwala, maraming halos hindi makapagsalita nung makita ang ating Panginoon matapos siya ay dumanas ng walang humpay na suntok, sipa, palo, sampal, latiko. Sabi po ng salita ng Diyos, halos hindi siya makilala kung siya ay tao. Hindi po madistinguish ang kanyang image from head to toe. Dahil maaaring lumuluwa ang kanyang mga mata, maaaring tumabingi ang kanyang mukha, maaaring magang-maga ang kanyang mukha at buong katawan, at kulay morado na parang namumutla sapagkat halos lumabas na ang lahat ng likido sa kanyang katawan, kaya hindi na po siya madistinguish kung siya'y tao ba o hayop sapagkat sa sobrang hirap, pagpapahirap na pinagdaanan ng ating Panginoon. Ito po isang matinding physical suffering na pinagdaanan ng ating Panginoon. Pero ang napakatindi po
Grabe po ang pagmamahal, grabe po ang puso ng ating Panginoon. Hindi nag-quit, hindi nagreklamo, hindi nag-complain. Eh sino ba naman tayo? Tayo puro pasaway. Wala nga tayong ibinigay na pagpapadama at pagmamahal sa Kanya. Pagkatapos, siya pa yung magsasakripisyo. Siya pa yung dapat mamatay, siya pa yung dapat saktan, siya pa yung dapat bugbugin. Napakapalad nating lahat, mga kapatid. But I said to say sa ating kapanahunan, napakarami pong tao na iniligtas, ipinadama ng Panginoon ang pagmamahal, ang pagkalinga. Pero sa mga bagay na maliliit, mga bagay na pinagdadaanan ng bawat isang tao na nagsasabing siya'y tumanggap at nanalig sa Panginoon, nakukuha niyang iset aside at hindi pahalagahan ang Panginoon sapagkat hindi niya lubusang naunawaan ang tunay na sacrifice, suffering, emotional, and physical suffering na pinagdaanan ng ating Panginoon. Mga kapatid, kapag naintindihan ng bawat isa po sa atin kung gaano katindi ang pinagdaanan ng ating Panginoon para tayo ay tubusin matinding ating mga kasalanan at bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng eternal life, kapag naunawaan ng bawat isa po sa atin kung gaano kalalim ang matinding pinagdaan ng sacrifices ng ating Panginoon, wala pong tatalikod, wala pong hihinto, wala pong manlalamig sa bawat isa po sa atin sapagkat naintindihan po natin kung gaano kalalim, gaano katindi ang pinagdaan ng hirap, sakit ng ating Panginoon, emotional and physical suffering. Sino mo mga kapatid? Dito po sa aklat ng awit o Psalm 22 verse 15. Gusto ko pong ipakita sa inyo ang isang malaking ebidensya na lahat ng dugo at likido, tubig sa katawan ng ating Panginoon lumabas sapagkat meron po mga exit point na lalabasan. Sapagkat mula ulo hanggang paa, napakaraming sugat na po pwedeng labasan ng dugo at tubig mula po sa katawan ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng aklat ng Psalm 22 verse 15? Itong aking lalamunay, tuyong abo ang kapara. Ang dila ko'y dumidikit sa bubong ng ngalangala. Sa alabok halos patay na, ako ay iniwan na. Ano po nangyari po sa lalamunan po ng ating Panginoon? Natuyo na parang abo. Hindi po pwedeng mangyari yon. Sapagkat yung lalamunan po natin, ito po dapat ay laging basa. Diyan po dumadaloy po yung ating pong tubig, yung ating mga salayba. Pero sa sobrang hirap, sa sobrang sakit na pinagdaanan ng ating Panginoon, dahil napakaraming lalabasan ng kanyang dugo at tubig sa katawan, sa pamamagitan po ng mga latiko, sa pamamagitan po ng mga palo, sa pamamagitan po ng mga suntok at sipa na nagpaputok sa ulo, katawan, hanggang paa ng ating Panginoon. Ito po yung naging exit point ng lahat ng likido ng ating Panginoong Hesus ay lumabas. Habang siya po ay nakabayubay doon sa ibabaw ng Mount of Calvary sa krus. From 9 a.m. to 3 p.m.
Kaya maliwanag po ang binabanggit po ng Bible, kung ito po ay i-analyze po natin, natuyo na parang abo ang kanyang lalamunan. Dahil natuyo, wala na pong tubig, wala na pong salayba, pasilin niyo po yung kanyang dila, ano po nangyari? Dumikit po sa ngala-ngala. Hindi po pwedeng mangyari yun. Kahit na-dehydrate ang isang tao, ang dila po at ngala-ngala ay lagi po yang basa. Kahit ilang araw kang hindi umiinom ng tubig, nagpo-produce po ng saliva, yung ating dila, yung ating ngala-ngala, hindi po pwede pong matuyo yan, hindi po pwedeng dumikit ang dila doon sa ngala-ngala. Pero makikita po natin ang napakatinding torture, napakatinding physical suffering na pinagdaanan ng ating Panginoon na ngayon po ay ipinakikita ko po sa inyo para ito po ay inyo pong ma-visualize. Ipinadadama ko po sa inyo ngayon ang napakatinding physical suffering na pinagdaanan ng ating Panginoon. Ito po ay isang matinding proof na over-dehydrate ang ating Panginoon dahil tumagas, lumabas ang kanyang dugo at tubig sa katawan sa daming sugat na kanyang tinamo. Kaya mga kapatid, kaya binibigyan diin ko po ngayon sa inyo to. We need to understand the experience of our Lord, physical suffering. Kaya kapag ito po'y lagi nating maaalala sa ating buhay, lagi po nating maiisip sa ating buhay, yung matinding pinagdaan ng physical suffering ng ating Panginoon, ano ang rason? Ano ang dahilan? Para hindi mo sa patuloy na parangalan, papurihan, paglingkuran, at sambahin. Kapag ito po'y tunay po nating naintindihan at naunawaan ang grabing pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Nakalulungkot, napakaraming Kristiyano sa mga bagay na maliliit na dahilan, mga bagay na maliliit na hadlang, nagagawang baliwalain na patuloy na parangalan, papurihan, paglingkuran ang ating Panginoon. Pero hindi naintindihan ang napakatinding pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus. Listen carefully. Ang ating Panginoon, from 9 a.m. to 3 p.m., 6 hours, 6 na oras, na siya po'y nakabitin, nakapako, ang kanyang mga kamay at paa. Ito po ang gusto ko pong ipakita ngayon sa inyo, ang grabing hirap. Hindi po siya nakatali. Nakapako po ang kanyang mga kamay at pati ang kanyang mga paa. Alam niyo po ba ang tendency kapag nakapako ka? Lalaban ka. Yung bigat po kasi ng kanyang katawan, dahil nakapako po siya, bumabagsak po. Habang bumabagsak po siya, dahil yung kanyang bigat, gumagapang po yung kirot at kuryente mula dito hanggang ulo sa sobrang sakit habang bumabagsak po yung kanyang bigat. Kaya para maibsan po yung kanyang nararamdaman, lalabanan niya po yun, yung pagkakapako po niya ng paa niya,
itutukod niya po yun para yung bigat na bumababa sa kanyang katawan ay kanya pong mabalanse. Pero pag itinukod naman po niya yung kanyang dalawang paa na may pako, gagapang po mula paa hanggang dibdib naman na parang sasabog yung sakit at kirot. Wala pong tulak kabigin. Ito po ang gusto ko pong ipakita sa inyo mga kapatid, na napakatinding pinagdaan ng physical suffering ng ating Panginoon. Bumabagsak ang kanyang katawan, sa pagbagsak ng kanyang katawan bigat, pag nilalaban niya po yung kanyang dalawang kamay, gagapang po sa kanyang braso papuntang ulo, yung sakit at kirot na parang sasabog. At para maibsan naman po yun, ilalaban niya yung kanyang dalawang paa pababa para po yung bigat niya, malabanan niya, gagapang naman po ang isang kuryente na pasait na pakirot sa kanyang dibdib na para di pong sasabog. Wala pong tulak kabigin. Ito po ang hindi po na-discuss. Ito po ang hindi itinuturo ng Bible. Pero ngayon po ay ipinakikita ko po sa inyo para kahit papaano ma-visualize nyo ang tunay pong karanasan ng ating Panginoon. Mount of Calvary is a place of suffering. Hindi po pambihirang suffering yon. Hindi po pangkaraniwang hirap yon. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Mga senior po, maiwan. Yung mga senior po, wag lang tumayo. Lahat po tayo tumayo, maliban sa mga senior. Nakatawa po yung mga senior, ano? Okay, tinan niyo po ha, para kahit paano po, ipakita ko po sa inyo. O, ganun po tayo, di pa. Di pa. Di po, di pa, clearance. Imagine niyo po, nakapako din kayo parang Panginoon Jesus. O, nakadipa na po kayo. Yung pong kanang paan nyo, ipatong nyo po sa kaliwa, pag ganun. Patong nyo po. O, nakatungtong pa kayo sa semento niya, para hindi kayo, para mabubol pa kayo, ano po. Sige po, ipatong nyo yung kanang paan nyo sa kaliwa. Okay. O, mahirap po ba? Napakahirap, ano po? Ang Panginoon sa Kristo, wala po tinatapakan semento. Siya po'y nakapako. Mahirap po ba? Okay, ngayon. Baba po kayo ng konti. Baba. Ayan, ganyan po, Panginoon. O, mga 3 oras lang kayo. Sige. Sige po, wala. I-stay nyo po. Ano po sa pakiramdam nyo? Ano po nararamdaman nyo ngayon? Di mo ba napakahirap? Sige, upo na po kayo. Naaawa na ako sa inyo. Kaya ko po sa inyo pinagawa iyan para madama nyo kahit papaano ang hirap pala ng posisyon ng ating Panginoon. Kayo po, wala pa kayong pako sa kamay. Wala pa kayong pako sa paa. Pero saglit lang na oras, wala pang 1 minuto, parang namumutla na kayo. How much more ang ating Panginoon? From 9 a.m. to 3 p.m., 6 hours. 6 na oras na tiniis ng ating Panginoon, nag-aagaw buhay siya, nagdideliryo siya. Habang nakapako siya, wala siyang saplot. Pinanunood lang siya ng mga tao na pinakain niya, tinuruan niya, pinagaling niya. Tinutuya siya ng mga leader ng gobyerno. Tinutuya siya ng kanyang isang nakasabay na tulisan. Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili ngayon? Napakarami mong iniligtas. Bakit ngayon hindi mo iligtas ang iyong sarili? Gaano kasakit ang pinagdaanan ng ating Panginoon? Sa kabila ng kanyang ginaway, hindi naman para sa kanya, kundi para sa mga taong makasalanan, para sa kanila at para sa atin. Pero ito pa ang kanyang naranasan. Ngayon mga kapatid, anumang sacrifices, anumang suffering na atin nararanasan at pwedeng maranasan, isipin natin ang pinagdaan ng hirap ng ating Panginoon.
pero hindi huminto, hindi nagreklamo, bagkus buong tapat na sinunod ang kalooban ng kanyang ama. Bagkus nagpakumbaba, walang pagmamalaki, walang pagmamataas na tinupad niya ang kalooban ng kanyang ama. Dumanas ng emotional suffering, physical suffering, pero hindi pa rin natinag ang ating Panginoon na patuloy niyang tapusin kung ano ang kanyang misyon, kung ano ang kanyang purpose sa ibabaw ng mundo. Church, meron po tayong purpose sa lahat sa ibabaw ng mundong ito. Nagaya po ng ating Panginoon, tatapusin natin ang kalooban ng Panginoon, anuman ang balakid, anuman ang hadlang. Kung ang ating Panginoon, in-overcome niya ang mga bagay na ito, sabi ng Lord, sasamahan niya tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Hebrew chapter 13, verse 5. Amen. Praise God. At ito po ang matindi sa ating Panginoon. Habang tinanggap niya ang lahat ng sakit, kirot, pasakit, pagtuya, hirap, at siya po halos ay mamamatay na. Halos sasabog na yung kanyang ulo, halos sasabog na yung kanyang dibdib sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Calvary Road or Calvary, Mount of Calvary is a place of forgiveness. For the first time in history, ang Mount of Calvary naging lugar ng pagpapatawad. Sapagkat ang Mount of Calvary habang panahon na lugar ng punishment, lugar ng execution, pagpaparusa, galit, puot. Pero ang ating Panginoon nung siya po ay nandoon na, ang lugar na ito ay naging lugar ng pagpapatawad. Kaya ito po yung napakatindi na makikita po natin sa ating Panginoong Hesus. Na ito rin po yung itinuturo sa ating lahat ng ating Panginoong Hesus. Kung paano po siya nagpatawad, napakatindi po yung kanyang pinagdaanan. Baka kung tayo po yung dumanas ng kanyang hirap, yung kanyang pasakit na pinagdaanan, baka po tayo maaari magwala at maghurumentado sapagkat hindi po biro yung pinagdaanan po ng ating Panginoon. Pero, praise God, ang ating pong Panginoon kahit grabe yung kanyang pinagdaanan, nakuha po niyang tunay na magpatawad sa mga taong nagpahirap, humampas, sumuntok, umulos, nag-alimura sa Kanya. Na po sabi ng Luke chapter 23, verse 34a, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Napakalalim po ng pangunawa ng ating Panginoon. Hindi mo alam kung saan niya hinuhugot yung kanyang pangintindi, yung kanyang pangunawa na damdamin sa mga taong nag-alimura, tumuya, sumuntok, sumipa, humampas, pumalo, dumura sa Kanya. Grabe po yung kanyang pangunawa. Bago po siya mamatay, sa kabila po ng kanyang pinagdadaan ng hirap, pasakit sa ibabaw ng bundok ng Calvary, habang siya nakabayubay sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang unang-unang pinatawad ng Panginoon ay hindi yung mga taong banal, hindi yung mga taong matuwid. Ang unang-unang pinatawad ng Panginoon ay yung mga taong nagpahirap at pumatay at gumawa ng pangit sa Kanya. Ito po yung napakatindi na halimbawang iniwanan sa atin ng Panginoong Hesus.
Nakalulungkot. Maraming Kristiyano kung bakit nawala sa Panginoon nang dahil lang sa mga negatibong naramdaman sa puso't isip sa kanyang kapatid. Ito po ang realidad. Maraming Kristiyano in different churches, in different denomination, even maraming lingkod ng Diyos, ayaw nang maglingkod sa Diyos, ayaw nang sumunod sa Panginoon, nang dahil lang nasaktan. Dumanas ang matinding sakit at may kinikimkim na galit at puot. Kaya ayaw nang maglingkod. Maraming Kristiyano, kaya ayaw nang sumamba. Ayaw na makipag-fellowship dahil meron lang siyang kapatid na hindi kayang patawarin, hindi kayang makita. Nakalulungkot. Hindi naintindihan ang iniwanang example ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon ang unang-una niyang pinatawad, ang unang-una niyang panalangin sa kanyang Ama, hindi para sa kanyang sarili, kundi para pa rin sa mga taong nagpahirap at pumatay sa kanya. Grabe. Grabe ang puso ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, kung makukuha po natin kahit kapiraso, yung karakter, yung puso, yung attitude ng ating Panginoon, wala pong church na magiging malungkot. Wala pong church na magiging atmosphere ay puro galit, hinanakitan, sumbatan. Kundi, ang bawat isang church ay mararanasan ang atmosphere of forgiveness, understanding, sapagkat ang dumadaloy sa atin ay ang karakter and attitude and heart ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, panahon na. Panahon na mga kapatid para tayo ay tutunay na makapag-forgive sa mga taong nakasakit sa atin. Ang tunay pong alipin at nakabilanggo ay yung taong hindi makapagpatawad. Gaya po ng ating Panginoon, sinabi niya, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano po ang dapat nating gawin upang lubusan nating maranasan ang kapatawaran ng Diyos? Ano po ang dapat nating gawin upang lubusan nating maranasan ang kapatawaran ng Diyos? Sabi po ng Luke chapter 6 verse 37, Luke chapter 6 verse 37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa iyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Kung ayaw mong hatulan, huwag kang humatol sa iyong kapwa. Kung ayaw mong maparusahan, huwag kang magparusa sa iyong kapwa. At kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, sabi ng Lord sa kanyang salita, patawarin nyo ang inyong kapwa. Church, lagi tayong humihingi ng tawad sa Diyos. Pero ang Diyos ay punong-puno ng pagpapatawad. Pero ang isang requirements para lubusan natin ang tinatawag na maranasan ang genuine forgiveness, kailangan natin munang magpatawad. Paano tayo patatawarin ng Diyos kung mismong tayo
ay balot ng galit at puot. Mga kapatid, walang idudulot na maganda sa buhay ng isang tao ang galit at puot. Walang naging masayang tao sa ibabaw ng mundo na meron siyang kinikimkim na galit at puot. Maaari maganda siya sa labas, pero yung loob niya, bilanggusan ng galit, hinanakit at puot. Pero ang isang taong walang kinikimkim na galit, puot sa kanyang puso, magmamanifest yan hanggang labas. Yan ang tunay na magiging masaya. Mararanasan niya ang isang buhay na ganap at kasiyasiya sa ibabaw ng mundo kapag siya'y tunay na nakapagpatawad sa mga taong gumawa ng pangit sa kanya. Kaya makikita po natin kung mismo ang ating Panginoon, ang unang-una po niyang prayer request bago sa mamatay sa krus, pinatawad niya ang mga taong gumawa ng pangit sa kanya. Isang great example na napakaganda na dapat natin tularan. Purihin ang ating Panginoon Kristo. And last point, Mount Calvary is a place of love. Ito po yung huli na akin pong iiwanang mensahe sa inyo. Na nakita ko po na nabago ang lugar po ng bundok ng Kalbaryo or Golgotha, sapagkat ang Golgotha ay dating lugar ng puot, galit, pagpaparusa, puot sa mga taong pasaway. Pero nang ang ating Panginoon Kristo na ang mabayubay sa ibabaw ng Mount of Calvary, naging atmosphere dito ang espiritu ng pag-ibig. Ipinadama ng Panginoon na kahit pangit ang ginawa sa Kanya, kahit pinarusahan siya, tinuya siya, sinaktan siya, nilatiko siya, pero ang ibinalik ng ating Panginoon ay pangunawa, pagpapatawad, tapat na pagsunod, at higit sa lahat, pagmamahal at pag-ibig. Praise God! Church, kapag ang Spirit of Love ay dumaloy sa buhay ng bawat isa po sa atin, ito po ang napakatindi na manifestation na tunay nga na sumasa atin ang ating Panginoon. In the book of Ephesians chapter 5 verse 2, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa kanyang Diyos Ama. Ang manifestation po ng wagas at walang katulad na pag-ibig ng Panginoon ay sa pamamagitan po ng kanyang paghahandog, pagbibigay ng kanyang sariling buhay. Kaya po tama, ang tunay po na kahulugan ng pagmamahal o pag-ibig, mga kapatid, ay ang pagbibigay. Po pwede ka magbigay na hindi ka nagmamahal, pero hindi ka po pwedeng magmahal na hindi ka nagbibigay. Kung mahal natin ang ating pamilya, kailangan may ibinibigay tayo na oras, panahon sa kanila. Tama, mga kapatid? Kung mahal mo ang iyong kaibigan, kailangan handa ka magbigay ng effort, oras sa iyong kaibigan. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat handa ka magbigay ng mga bagay na i-offer mo sa Kanya. Especially, ang iyong oras, panahon, at buhay. Papaanong ang Panginoong Hesus ay pinatunayan niya na mahal niya tayo, inihandog niya ang kanyang sarili. Hinayaan niyang siya'y mamatay
sa isang kamatayan na walang kaparis, walang katulad, bilang katibayan na mahal niya ang kanyang Ama at ang bawat isa po sa atin. Kaya sabi ng Diyos sa kanyang salita, sa John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sasampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then after that, na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, buhay na walang hanggan, dapat ibalik natin ang pagmamahal, pagsunod, at pag-ibig sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, nakita po natin ang mensahe mula sa isang lugar na hindi kaaya-aya, isang lugar na nakatatakot, isang lugar na punong-puno ng mga kalansay, isang lugar na dating lugar ng puot, pagpaparusa. But thank God na ang ating Panginoon na ang tumapak sa lugar na ito, na bago ang lugar na ito. At ang Mount of Calvary ngayon sa Israel, na ngayon ay binakuran, iniingatan, pinahahalagahan, na dating kinatatakutan, na dating binabaliwala, but now, ang Mount of Calvary or Golgotha sa Holy Land ay naging simbolo ng tapat na pagsunod ng ating Panginoon. Naging simbolo ng kapakumbabaan, naging simbolo ng pagpapatawad, naging simbolo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya every time na mayroong mga turista na napupunta ng bansang Israel at napupuntahan nila ngayon yung Mount of Calvary o Golgotha na ngayon po ay nakabakod, naiiyak po ang maraming turista, naluluha sapagkat kanilang naaalala na kung saan ang lugar na yon, doon namatay ang ating Panginoon. Doon ipinako. At yun ang simbolo ng kabutihan at katapatan, pag-ibig at pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus sa atin lahat. At pag-ibig ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa oras na ito, patuloy nating alalahanin ang tapat na pagsunod ng ating Panginoon, ang kanyang kapakumbabaan, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pag-ibig. Church, worth it na habang tayo nabubuhay, ibalik natin para sa ating Panginoon ang pagpaparangal, ang tapat na pagsunod, ang tapat na pagpapahalaga para sa Kanya. Praise God. Praise Jesus.